the Lord has made, we will rejoice and be glad in it. Nawa ay maging masaya tayo. Isang mapagpalang araw sa lahat nating taga-subaybay sa ating online Bible study. Sige po, tayo dadako ng ating online Bible study ngayong gabi. Our topic ay makikita po natin ito sa Matthew chapter 7 verse 7 to 12. Ulitin ko, Matthew chapter 7 verse 7 to 12. Ang aking pong Bible ay Tagalog na Tagalog, no? Napakamababaw na salin itong magandang balita o Biblia na ating pag-aaralan na upang lalo nating maintindihan at madali nating maunawaan ang salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Sige po, sabayan niyo po ako. Tagalog po ito. Matthew chapter 7 verse 7 to 12. Humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakasumpong, kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo, sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakakasumpong ang bawat humahanap at binubuksan ng pinto ang bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kung humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kung humihingi ng isda? Kung kayong mga masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa kanya. Last verse, kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moses at ang turo ng mga propeta. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang salita. Tayo po saglit na yumuko at manalangin. Pikit po natin mga mata and let us pray. Jesus, thank you po Panginoon sa gabing ito na kami ay muli makapag-aral na iyong salita. Ngayong gabi, amin pong pakinggan ang iyong mga pangako na kung saan hindi ka kailan man na nagsisinungaling, Panginoon. Sapagat nais mo na ang tao ay mamuhay sa pananampalataya na may pagsusumamo at may pag-asang hihingi sa iyo ng tulong sa lahat ng aming mga panahon sa aming buhay. Purihin ka, Panginoon, ikaw po ang mag-bless, ikaw po ang magsalita, hayaan mo ang bawat tenga at puso't nakikinig ay maintindihan po naming lahat ang iyong mga pangakong ito. Purihin ka, ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. To God be the glory. Our topic ay pinamagatan ko po itong humingi ka sa Diyos. Ayan, humingi ka sa Diyos. Napakaganda, no? Siguro sa ating karanasan sa buhay, kung ilang taon ka na, ilang beses ka nang humingi sa isang tao. Mayroon naman na pinagbigyan ka. Kung mayroon namang hindi ka pinagbigyan, minsan na nagtatampo po tayo, nagdadamdam po tayo. Pero kapag binigyan naman tayo, pinagbigyan tayo sa ating mga pabor, ating mga kahilingan, ay talagang natutuwa ho tayo. Wala naman siguro tao na binigyan ng pabor o pagpapala hindi natutuwa. Lahat ng tao kapag binigyan ng pabor o blessing ay may kagalakan sa puso niya, no? Pero ang nakakalungkot kapag ikaw po ay binigo, ayan po, yun po ang maraming problema na nangyayari. Kapag meron kang hinihingi at hindi ibinibigay, so nagtatampo na tayo. Nagkakaroon po tayo ng tinatawag na pagtatampo sa sarili. No? Meron po tayong mga kanya-kanyang karakter ho kasi. No? Minsan pag mayroon tayong mga bagay na hinihingi sa isang tao, minsan hindi natin siya papansinin, minsan nagtatampo tayo, madalas po yan, no? Kasi nga, kailangan mo isang bagay, kailangan mo manghiram, kailangan mong lumapit sa kanya, pero tinanggihan ka. As bilang tao na hindi pa ganun kalalim sa Diyos, meron po tayong nararamdaman, something wrong na nararamdaman natin sa ating puso, no? Kaya yun ang dapat nating i-overcome ngayong gabi at mapag-aralan. Ano po ba itong mga bagay na ito na siyang bumabagabag sa puso natin kapag hindi natin natatanggap yung ating kahilingan? Pero ganun pa man, sa tao po yon. Pero pag meron po tayong Diyos sa puso natin, bibigyan ka man o hindi, pinagbigyan ka man o hindi, naunawaan mo ang isang pangyayari sapagkat alam mo may Diyos ka kasi, hindi ka nagtatampo dapat, hindi ka mag-aalala, hindi ka dapat masaktan sapagkat kapag ang taong may Diyos ay lagi po siyang namumuhay sa pag-ibig. Now, ang ating pong pag-aralan ngayong gabi ay patungkol po ito sa paghingi sa Diyos. Hindi po tao ang hihingian natin, ang Diyos po, kasi ito po yung pangako ng ating Panginoong Hesus. Ang nagsabi po dito mga kapatid, ang context po dito, ang ating Panginoon, kinausap po niya yung kanyang mga alagad sa punong-puno ng mga kabalisaan sa buhay. So nakikita ng ating Panginoong Hesus na kahit araw-araw silang nagkakasama, may mga pangyayari na nagdududa itong mga alagad, ano?
May mga time na talagang nasang mga alanganin na sitwasyon, nawawala yung faith nila. Kaya sabi ng Panginoon, ang liit ng inyong pananampalataya, humingi kayo at kayo'y pagbibigyan. So, simple lang yung instruction ni Lord, humingi kayo at kayo'y pagbibigyan. Okay? Kaya ngayong gabi pag-aralan po natin, paano po ba tayo manghingi sa Diyos? Ano ang una nating gagawin kapag tayo humihingi sa Diyos? Kasi po meron pong mga requirements ang Diyos sa puso ng tao. Kailangan natin itong masiyasat at maintindihan. Ano nga ba ang ninanais ng Diyos para tayo ay pagpalain na kung saan ano ang ating hinihingi, kaya pong ibigay sa atin ng ating Panginoon ito. No? Nais ko ring basahin itong John chapter 15 verse 7. Ito po isa sa pangako ng Panginoon tungkol sa paghingi na sinabi din niya dito sa kanyang mga alagad. Kung nanatili kayo sa akin, hingin ninyo ang inyong maibigan at ibibigay ito sa inyo. Yung word na pananatili, kailangan talaga sa ating paghingi sa Diyos, meron tayong ugnayan sa Panginoon, mga kapatid. Yung intact yung relationship niyong dalawa. Kasi kung nanghingi ka sa Diyos at wala si Kristo sa puso mo, hindi ka nananatili, kumbaga, hindi ka nananahan sa kanyang mga pangako. Marami po kasing tao nanghihingi sa Diyos, tapos after niya manghingi, hindi naman siya sumusunod. Hindi siya nananatili doon sa aral ni Kristo, kung ano-anong pinagagawa sa buhay. Kaya pakiramdam niya, sa dami niyang problema, humihingi siya sa Diyos, hindi niya makuha-kuha. Bakit ka mo? Hindi nga siya nananatili. Ang requirements ng Diyos para tayo'y magkaroon ng blessing sa ating mga buhay is yung salitang pananatili. Pananatili ay magkakaroon ka ng ugnayan sa Kanya. Meron kang tinatawag na pananampalataya. Tinanggap mo talaga siya bilang Panginoon at Diyos ng buhay mo. Kasi kung hindi yan nakita ng Diyos sa atin, masasaktan po tayo. Kasi bingi ang Diyos sa taong hindi sumusunod sa Kanyang kalooban. Sabi nga doon sa Isaiah, nakalimutan ko lang yung verse, ang aking kamay ay hindi maiksi para hindi abutin ang inyong mga panalangin. Ang aking tenga ay hindi bingi para hindi ko kayo pakinggan. Ngunit sa inyong mga kasalanan, ibabaling ko ang aking pandinig. May talata pong na sinasabi ng ganun sa Biblia. Naalala ko lang mga kapatid. So, ibig sabihin, ang Diyos ay tumutugon sa lahat ng ating pangangailangan kapag tayo ay sumusunod din sa kanyang kalooban. Doon sa Deuteronomy chapter 28, tingnan natin, silipin lang po natin ito para natin maalala yung pangako. Kasi dito po tayo sa mga pangako muna Sa Deuteronomy po, Deuteronomy chapter 28, ano sabi ng Panginoon dito? Okay, so maganda po itong talatang Deuteronomy. Kasi marami pong tao na humihingi, pag hindi pinagbibigyan ng Diyos, ang tingin niya sa Diyos ay talagang ang Diyos ay hindi nakikinig sa kanyang mga panalangin. Ay talagang hindi makikinig ng Diyos sa panalangin natin kung hindi nakikita ang Diyos hindi nakikita ng Diyos ito sa ating mga buhay. Tingnan niyo and verse 28. Deuteronomy chapter 28 verse 1. Kapag dininig ninyo ang tinig ni Yahweh at sinunod ang kanyang kautusan, ibabantog niya kayo sa gitna ng mga bansa. Magaganap sa inyo ang mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang kanyang mga utos. So, ang linaw po, ang blessing ng Diyos ay ipagkakaloob lamang niya sa mga taong dinidinig ang kanyang mga kautusan. Yung kanyang mga salita, pinagnilay-nilayan natin ito at sinusunod natin ito. Sabi nga dito, magaganap nga sa inyo ang mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang kanyang mga utos. So meron siya palang pinapasunod, mga kapatid. At kung babasahin natin ito pababa, Deuteronomy chapter 28, makikita natin yung pagpapalang ibubuhos ng Diyos sa mga anak niyang masunurin. Okay? So purihin ang salita ng Diyos. Now, babalikan po natin itong talatang sinasabi ng ating Panginoon sa Matthew 7, na kung saan ang hamon niya sa kanyang mga alagad, humingi kayo at kayo'y pagbibigyan. Kasi kilala naman ni Jesus itong mga alagad niya. Pinili nga niya ito Sabihin, mga ilik po itong mga taong ito. No? Bagamat may mga kasalanan sila bilang tao, pero pinili sila ng Diyos. Iba po yung salitang pinili. Pag sinabing pinili ka, grabe ang pabor po sa'yo. O kaya ang blessing sa'yo, pinili ka ng Diyos So mayroon kang karapatan na humingi.
Kaya sabi ng Panginoon, ang liit ng pananampalataya nyo, humingi kayo sapagkat pinili ko kayo. So itong mga alagad kasi nga, wala po itong faith, okay? Mahina po ang kanilang mga pananampalataya sapagkat hindi pa po nila maintindihan si Jesus at the time. Kasama pa kasi nila ang Panginoon eh. Doon lang nila napagtanto na nung nabuhay na magmuli ang ating Panginoon, doon sila napuspos ng karunungan na lahat ng sinabi ng Panginoon, totoo. Pero dito sa mga talatang ito, ang Panginoong Hesus natin, kasama-kasama pa nila, no? So, mayroon pa silang pagdududa, mayroon pa silang pag-aalinlangan. Yung gusto naman maintindihan ng mga alagad na ang sabi ng Panginoon, ako na itong kasama ninyo. Hindi nyo ba ako nakikitang nagpapakain sa 5,000 tao? Sa 5 tinapay, 2 isda, no? Pinakain ko sila, lumakad siya sa tubig, nagpapagaling siya ng mga may sakit. Now, ang tingin ng Panginoon sa mga alagad, ang walang faith, walang pananampalataya. Now, sa ating paghingi, unang-unang requirements po yung pagsunod. Kailangan doon sa John chapter 15 verse 7 na tanggapin mo si Kristo, manatili si Kristo sa puso mo bilang Ama, bilang Panginoon, bilang Diyos ng buhay mo. Siya yung Lord ng buhay mo. Pangalawa, susundin mo ang kanyang kautusan. Pangatlo, hiningi ni Lord is yung tinatawag na pananampalataya. Dapat sa ating paghingi, meron tayong pananampalataya. Hebrew chapter 11 verse 1, sabi doon sa Hebrew chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi mo pa nakikita. Ibig sabihin, hindi mo pa nakikita, tinanggap mo na, pinaniwalaan mo na. Yun ang gustong makita ng Diyos sa kanyang mga alagad. Sa kanyang paghingi, dapat maniwala kayo. Kasi kung nangihingi ka at hindi ka naman naniniwala, ay huwag ka nang manghingi. Sayang yung paghihingi mo, nagtatapon ka lang ng prayer. Kasi nga sabi ng Panginoon, ang pananampalataya na may kaakibat na pagtitiwala sa Diyos, ayun ang kinakalugdan ng Panginoon. Dahil sabi doon sa James chapter 1 verse 7, ang taong nangihingi na nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat at tinataboy ng hangin at hindi niya alam kung saan siya pupunta. Now, sa ating paghingi, dapat paniwalaan natin. Paniwalaan natin na ibibigay ito ng Diyos sa atin. Kaya sabi niya dito, ulitin ko, Matthew chapter 7 verse 7, humingi kayo at kayo'y pagbibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y pagbubuksan para sa inyo. Itong word na humingi sa Diyos, humingi ka ng mayroong pananampalataya. Ayan, napakaganda po na may pananampalataya ang tao eh. Huwag kang manghingi kung hindi ka naman naniniwala. Kaya every time si Lord naghihimala, lagi niyang tinatanong eh, nananampalataya ka ba na ikaw ay gagaling? Yan ang lagi niyang tanong talaga. Kasi nga ayaw ng Diyos yung humihingi na walang paniniwala sa Diyos. Kaya sabi niya, humingi kayo at kayo bibigyan. Okay? Sa iyong paghingi at nasumpungan ng iyong pananampalataya, ibibigay sa iyo yun ng Diyos. Walang duda, ibibigay sa iyo ng Panginoon yun. Kapag meron kang pananampalataya. Ang tao kasing may pananampalataya, alam niya na ang Diyos na kanyang nilalapitan, hindi siya bibiguin. Kasi meron siyang pananampalataya eh. Napakadaming life testimony na humingi sa Diyos, even sa aking buhay. Dami ko pong hiningi sa Diyos na talagang binigay naman talaga ng Panginoon. No? Binigay ng Diyos, kahit sa ministry, church, building, lupa, pray, bahay, no? Kahit paano, mayroong kunting blessing, biyaya ng Panginoon, pagpapaaral ng mga bata. So lahat yan, hinihingi ko sa Diyos na may papasalamat, Panginoon, pagkaloob mo po ito sa akin, kasi may paniniwala at pananampalataya ko sa iyo. No? Dahan-dahan, ibinibigay ng Diyos at nagugulat na lang din po ako na mayroon na yung hinihingi ko. Bagamat nung 1 taon pa yan, 3 taon nang nakaraan hiningi, consistent yung prayer mo. At the end of the day, hindi pwedeng hindi ibibigay ng Diyos kasi tama yung motibo ng puso mo. Okay? Hindi agad-agad, pero may mga hinihingi tayo ng Diyos na instant, naghihimala ang Diyos. Pero hindi ibig sabihin noon na kapag hindi dininig ng Diyos sa iyo ang mga panalangin mo, hindi ka na sinasagot ng Diyos. Hindi ho, sinasagot po tayo ng Panginoon. Nga lang, tinitingnan ng Diyos ang puso natin. Kung masunurin tayo, kung nandyan ba si Kristo sa puso natin, o kaya masaya tayo sa kanyang presensya, may time po ba tayo sa kanya? Kasi kung hindi natin yan magawa din bilang tao, na walang kakayanang maligtas kung wala ang Diyos,
ang blessing din po ang Diyos ay hindi din niya ipagkakaloob sa ating buhay. Kaya maraming nabibigo, maraming ayaw lumapit sa Diyos dahil ang tingin niya sa Diyos ay gagamitin lang kita kapag mayroon akong pangangailangan. Pero pag nakuha ko ng blessing na meron ako, kakalimutan na rin kita, Panginoon. Ganun po ang tao eh. Hindi naman lahat po. Pero kadalasan, ganun po ang kanyang pananampalataya at pananaw. Ako bilang pastor, ang gusto kong malaman mo, sakutin ka man o hindi ng Diyos, tumuloy ka sa iyong paniniwala na may Diyos na tutugon sa iyo. Kasi ang Diyos natin nakatingin sa puso natin, mga kapatid. Kung magbabago ba ang ating pananaw, magbabago ba ang ating emosyon, magbabago ba ang ating mga puso kapag tayo binless ng Panginoon. Kaya mahalaga po yung yung pagiging maturity, yung nagmamature ka sa pakikinig ng Word of God. The more kasi na napakinggan mo ang Word of God, napupuspos ang puso mo ng kagalakan. Na-excite ka ngayon humingi sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Okay? Ang linaw ha. Hindi niya sinabing humingi kayo at hindi ko kayo bibigyan. No? Hindi man agad-agad, pero binibigay ni Lord ang blessing. I remember si Abraham. Nung humingi siya sa Diyos ng anak, hindi agad naman niya binigay eh. Pero naniniwala si Abraham, nabibigyan siya ng Diyos ng anak. Okay? Nung kinausap siya ng Diyos, nung edad na 70, pero sabi ng Panginoon, magkakaanak ka. At the age of 70, kinausap na siya ng Panginoon. Kasi tinawag siya nung edad niya 70 pa lang. Nung dumating journey ng buhay niya, pero ang pangako ang Panginoon na magkakaanak ka. Nagkaanak po si Abraham at the age of 100. So 30 years yang nag-antay ng blessing para may sakatuparan yung promise ni God kay Abraham na ibibigay si Isaac na nag-iisa niyang anak kay Sarah. So hindi agad-agad. Sinubok siya muna ng Diyos kung kailan siya hanggang saan ang kanyang pananampalataya at pagtsatsaga na maniwala na ang Diyos na tumawag sa kanya, hindi siya pababayaan at hindi siya bibiguin. So natupad yung promise ng Panginoon kay Abraham at napakadaming pangako na natupad sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Now, ganun din po sa ating mga buhay, kapatid. Sa ating paghingi, hindi man agad-agad, pero kung consistent yung paniniwala mo sa Diyos, magugulat ka yung inihingi, nasa kamay mo na. Na huwag kang aalis sa Panginoon kasi ang hamon ni Lord sa iyo manatili ka sa Diyos. The more na manatili ka sa Diyos at nakuha mo na yung prayer request mo sa Kanya, siyempre may panibago tayong mga kahilingan, blessing na naman. So, hingi ka na naman kay Lord at masaya ka naman kay Lord, di ba? So, ang Lord nagbibigay ng mga pagpapala sa ating mga buhay. Basta masunurin po tayo sa Panginoon, sumusunod tayo sa Kanyang mga salita, siyempre may time po tayo sa Diyos. Huwag po natin siyang gawing Diyos-Diyusan lang, mga kapatid. Anong ibig mo sabihin Diyos-Diyusan, Pastor? Yung wither-wither lang pagkakilala sa Diyos. Lalapit ka lang sa Diyos kasi may hinihingi ka sa tingin mo. Kung ako ang Diyos po, mga kapatid, hindi kita pagbibigyan. Kasi lalapit ka lang sa akin kapag mayroon kang pangangailangan. Pero, kung ang araw-araw mo paglapit sa Diyos, may hinihingi ka man o wala, at lagi mo siyang pinapasalamatan, lagi mong inaalala ang kanyang mga salita, at lagi mo siyang pinapapurihan, walang Diyos na hindi kakayang sagutin ng panalangin mo. Ganun po kabuti ang Diyos natin. Kaya kung marami kang mga pangangailangan at hindi pa binigay ng Diyos sa buhay mo, baguhin muna natin yung puso natin. Magpasiyasat muna tayo sa ating Panginoon. Lord, karapat-dapat mo ba akong bigyan sa mga prayer request kong ito? Kasi kung hindi ayos ang puso natin, hindi tayo pagbibigyan ng Diyos. Kung namumuhay tayo sa kasalanan, hindi tayo pagbibigyan ng Diyos. Maniwala po kayo. Sumpa po ibibigay sa atin ng Panginoon kahirapan. Pero kung maayos po ang puso natin, tama yung ating puso, tinanggap natin si Kristo sa buhay natin, ginawa natin siyang Panginoon sa ating mga buhay, lahat ng blessing na gusto mong mangyari sa buhay mo, ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Sabi nga diyan doon sa Philippians chapter 4 verse 19, at buhat sa hindi na mauubos na pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ipagkakaloob sa inyo. Di ba? Di na uubos ang kasaganaan ng Diyos para sa kanyang mga anak. At I do believe kapag tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon sa buhay mo, isa ka sa magiging anak ng Diyos. Purihin ang Panginoon, kasama ka doon sa kanyang mga pangako. No? Sabi dito, humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Okay? Kung ikaw na walang trabaho,
Kung naghahanap ka ng blessing, ibibigay sa atin ng Lord yun. Naghahanap ka ng asawa, pagkakaloob sa iyo ng Panginoon yun. Huwag ka lang mainip. Kasi maraming tao, pag sa paghahanap, naiinip, naging bugnutin. Spiritual po kasi ito, kapatid eh. Hindi po ito, ang pinakamatinding kalaban ng tao yung oras. Naiinip po kasi tayo. Mainipin po ba tayo? So sa iyong paghahanap, diba, example ko lang. Kapag mayroon kang isang nakita na isang bagay na napakahalaga sa loob ng tahanan mo, tapos bigla itong nawala. No? Biglang nawala. Kunwari, charger mo. No? Sinaksak mo na, misplace mo pala. Tapos kakahanap mo, tingnan mo ha, sa kakahanap mo, wala kang tiyaga, naiinis ka na, nagdadabog ka na, nagalit ka na doon sa anak mo, nagalit ka na doon sa kasama sa bahay mo, nadidiskaril na yung nawala na yung joy mo. Kasi inuna mo yung laman mo, inuna mo yung pagiging ikaw. Okay? Kaya imbis na makita mo sana yun, kaya yung kaaway, puso rin eh. Nasa mata mo na, hindi mo pa makita, pero pag hindi mo hinanap, doon mo makikita, iniinis ka lang. Na hindi ganun ang paghahanap ng blessing ha. Sa paghahanap natin ng blessing, matyaga ka. Mapagpasensya ka, magtiyaga ka, dapat happy ka lang. Huwag mong ipairal yung emosyon mo. Hindi mo makitang hinahanap mo kung pinairal mo tong emosyon mo eh. Kasi hiwaga nga kasi itong sinabi ng Panginoon. Sa ating paghahanap, unahin natin si Lord na makita sa puso natin. Sabi nga doon sa Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Matthew 6:33 po yun. Tigit sa lahat, pag sumakitan mo ang katwiran ng Diyos, unahin mong hanapin si Kristo sa buhay mo bago ka maghanap ng blessing. Pag nasik mo si Jesus sa puso mo, humanap ka ng blessing na para sa iyo. Amen? Kasi yun ang pinakamahalagang perlas na dapat masumpungan ng tao, ang ating Panginoong Hesus. Kahit sa iyo na lahat ng karangyaan sa buhay, mga kapatid, nasa iyo na lahat ng inahanap ang material na mga bagay sa daigdig na ito. Pero kung hindi mo masumpungan yung totoong kayamanan sa daigdig na ito, na walang iba si Kristo, talunan ka pa rin. Alam mo kung bakit? Kahit sa mga lahat ng kayamanan sa mundong ito, kung wala si Kristo hindi mo pa rin nahanap yung tunay na kahulugan ng buhay. Kasi ang tunay na kahulugan ng buhay, si Kristo lang, si Jesus lang. Kaya nga sabi niyan dito, humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Unang-unang hanapin natin sa mundong ito, sa buhay na ito ay ang ating Panginoon. Once na mahanap mo si Kristo sa buhay mo, kasunod doon ang pagpapala. Harap-harapan makikita mo, wow, salamat Lord, ito yung hinahanap ko. Aayusin ni Lord ang buhay mo. Kaya maraming mga tao na kahit nasa kanila na lahat ng bagay, pakiramdam nila kulang pa rin. Bakit kamo? Wala ang Panginoon No? Wala si Kristo sa buhay nila Kaya sabi ng Panginoon, humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Sa ating paghahanap, hanapin natin yung susi ng kasaganaan ng buhay, which is ang ating Panginoong Hesus. Amen? Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan. Ayan, kumatok. Meron po ba kayong nakitang bahay na kumatok ka po, pero alam mong may taong tulog? Katok ka ng katok. Pero ang malungkot, nagtulog-tulugan lang pala. Sino nakakaranas doon? Baka ikaw po yun, kapatid. Matatawa ka po sa ilustrasyon ko. Yung nagtao po ka, tao po, pero sinilip mo doon sa bintana, may taong natutulog, pero gumagalaw. Gusto lang hindi magpadisturbo. Tao po ka ng tao po, pero ayaw kang pagbubuksan. Kasi ayaw niyang tumayo. Okay? Yung katok ka ng katok, pero hindi ka binubuksan. Diba? Nakakaranas na po ba kayo ng ganon? Now, ang Diyos natin hindi ganon. Once na kumakatok tayo sa Diyos at nangungulit tayo sa Panginoon, pagbubuksan po tayo ng Panginoon. Bakit ka mo? Anak ka niya Di ba? Mayroon ka ng ugnayan sa kanya Pansinin mo Kapag mayroon kang anak galing sa school, tapos ikaw na tatay, kahit nakahiga ka at alam mong anak mo yan, kumakatok buksan mo ako pa, narinig mo palang busis ng anak mo, kandarapa ka na, anak mo yun Buha po ba natin? Kaya sabi ng Panginoon, dapat meron po tayong ugnayan sa Panginoon. Kailangan kilala mo ang Diyos. Kailangan
napakahalaga to kapatid, maintindihan po natin ito. Napakahalaga na meron kang relasyon sa Panginoon. Kasi kung hindi ka magkakaroon ng relasyon sa Diyos, kahit katok ka ng katok, hindi pagbubuksan ng Diyos ang pintuan ng kanyang pagpapala, ang kanyang puso. Bakit ka mo mga kapatid? Hindi kanya kilala eh. Malay ko ba sa'yo, baka kawatan ka, baka holdapper ka, papasukin mo ang bahay ko. Diba? Ikaw ba hindi mo kilala ang tao sa bahay mo at kakatok? Pagbubuksan mo, siyempre sisilip ka, mag-iisip ka. Mukhang kriminal ito, nakakatakot ito. Isasara mo ang bahay mo. So, ganun din, no? Kung wala kang relasyon sa Panginoon, hindi po magbubukas ang Diyos sa atin ng blessing. Kasi nga sabi ng Panginoon, unang-una siyang kumakatok sa puso mo. Kung hindi mo siya pagbubuksan sa puso mo, wala ka rin karapatang kumatok sa kanya ng blessing. Kasi nga, siya ang pintuan ng buhay. Sabi ng Panginoon dun sa Revelation 3:23, ako'y nakatayo sa pintuan ng iyong puso, kung di ringgin ninuman ako'y papasok sa kanyang tahanan at makakasama kami habang buhay. Now, kung kumakatok ang Diyos sa buhay mo ngayong gabi at hindi mo siya pinapakinggan, wala ka rin karapatang kumatok sa kanya para humingi ng blessing. Ang Diyos nga kumatok sa iyo, hindi mo siya pinagbubuksan. Hindi mo siya tinanggap, patuloy pa rin tayo sa paggagawa ng kasalanan. Imagine, kapag hindi mo pinatuloy si Kristo sa puso mo, hindi mo siya pinapapasok sa puso mo, tapos kumakatok ka ngayon, humingi ka ng kagalingan, wala nga si Kristo sa buhay mo. Di ba nakakalungkot? Yun po ang realidad ng buhay, na maraming humihingi na kumakatok na hindi pinagbubuksan ng pagpapala, hindi binibigyan ng pagpapala, kasi mismo si Jesus Christ, hindi niya pinatuloy sa kanyang buhay. Kaya ang susi ng paghanap ng blessing ay pabuksan at papasukin si Kristo sa buhay natin. Napakaganda po nito, no? Unang-una mong papasukin si Kristo sa buhay mo bago ka kumatok sa pintuan ng langit. Purihin ang Diyos. Sapagkat tumatanggap ang bawat humingi. Yan ang pangako ng Panginoon eh. Kapag ikaw ay masunurin, tinanggap mo si Kristo, nanatili ka kay Kristo, nakatanggap ka talaga. Purihin ang Diyos. Nakakasumpong ang bawat humanap. Nakakasumpong ang bawat humanap kapag sinik mo muna ang Panginoon sa puso mo. Talagang blessing will follow, no? Sabi dito, at binubuksan ang bawat kumakatok. Natural. Pagbubuksan tayo ng Panginoon kasi anak tayo ng Diyos. Napakasimple lang eh. Napakasimple lang yung explanation dito. Sabi ng Panginoon, tanggapin niyo ako bilang Panginoon at ituturing ko kayong mga anak. Kasi kung hindi natin gagawin yon, kahit maglulupasay pa tayo, lumuhod pa tayo sa harapan, magpalo pa tayo ng tinik sa ating likuran, kung wala si Kristo sa puso natin, not by works, kasi ang ating pananampalataya, hindi sa paggawa ng mabuti, kundi pagtanggap si Kristo sa buhay natin bilang Panginoon. Sa kanyang grasya, sa kanyang kahabagan, papasukin natin si Kristo sa buhay natin. Okay? Sabi dito, bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kung humingi ng tinapay? Si Jesus na mismong nagsabi. Kayo ba yung mga tatay? O ikay isang magulang, kapag nanghingi yung anak mo ng tinapay, bibigyan mo ba siya ng bato? Wala naman sigurong magulang na magbibigay sa ganung uring paghingi, mga kapatid. Kaya simple lang yung sinabi ng Panginoon. Kung kayo nga'y mga masasama, bibigyan nyo ba ng inyong anak ng bato kapag humingi ng tinapay? Di ba hindi? Nagkukumahog po tayo. Magsaing po tayo, duduko tayo ng pera kung mayroon tayong pera. Ayaw natin magutom yung ating mga anak eh. Kasi anak natin yun. Anak natin sila, mayroon tayong relasyon sa Diyos. Mayroon silang relasyon sa atin. Now, ganun din ang Diyos. Kapag may relasyon tayo sa Panginoon, bibigyan ba tayo ng ahas ng Diyos kung nangingi tayo ng pagkain? Anak nga tayo niya eh. Now, kung hindi ka anak ng Diyos, at hindi mo tinanggap si Kristo sa buhay mo, at hindi mo siya sinunod sa buhay mo, at ikaw ang nasusunod sa iyong buhay, ayaw mong magpabago sa Panginoon, ay talagang bingi ang Diyos sa ating mga kahilingan. Sabi ko nga mga kapatid ang kamay ng Diyos ay hindi maiksi para hindi tayo abutin. Ang tenga ng Diyos ay hindi bingi para hindi tayo papakinggan. Ngunit dahil sa ating kasalanan, ibabaling niya ang kanyang paningin.
Purihin ang Panginoon. Kaya napakahalaga na meron tayong pagsisisi, meron tayong pagbalik loob sa Diyos para makuha natin yung blessing na ito. No? Sabi dito, bibigyan ba ninyo siya ng ahas kung humihingi ng isda? O, di ba? Ating mga anak, example ng Panginoon. Kapag ang inyong mga anak ba'y humihingi ng isda, bibigyan mo ba ng ahas? Di natuklaw yun. Isda ang hinihingi eh. Kalinga-aga po ito ha. So gusto ko nung makita ng Panginoon na kung kayo ba'y manghihingi sa akin ng blessing, bibigyan ko ba kayo ng problema? Ba hindi. Basta tama yung ating motibo, tama yung ating relasyon, tama yung ating mga puso. Merong Panginoon ng ating buhay, sumusunod tayo sa kanyang gustong ipasunod, pinangahawakan natin ang kanyang mga salita, at ginawa natin siyang Panginoon sa ating mga buhay. Napakasarap pag merong kang Panginoon. Ang sabi dito, kung kayo ngang masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit, ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa kanya. Wow! Grabe mga kapatid. Kung nga tayo nga daw ng mga masasama, kasi lahat naman tayo makasalanan eh. Romans 3:23, ang lahat ay nagasala at walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Ikaw at ako'y makasalanan. Kung tayo daw na mga makasalanan ay nagbibigay ng mga mabubuting bagay sa ating mga anak, paano na ang inyong amang nasa langit? I-Diyos siya eh. Hawak niya lahat. Ang biyaya sa mundong ito, wala tayong pagmamayari kahit isa. Kayang ibigay sa atin ng ating Panginoon yan. Purihin ang Diyos. Kaya kapatid, kung mayroon kang kahilingan sa Diyos na hindi mo makuha-kuha hanggang sa mga oras na ito, siyasatin po natin ang ating mga puso. Sapagkat ang puso ng tao, ang tinitingnan ng Diyos, na itong tao ba ito'y karapat-dapat na pagbibigyan ko ng pagpapala, o itong taong ito'y hindi karapat-dapat sapagkat hindi ko nakikita ang aking salita sa kanyang buhay, hindi ko nakikita na tinanggap niya akong bilang Panginoon ng kanyang buhay, at ibabaling ko ang aking mga mata sa kanya, hindi ko siya pakikinggan. Ngunit kung nakita ka ng Diyos na nasumpungan ka ng punong-puno ka ng kasaganaan, punong-puno ka ng pagtitiwala at punong-puno ka ng pagmamahal sa Diyos, mapasa iyo ang talatang ito. John chapter 14 verse 12. Tingnan natin. Sinasabi ko sa inyo, ang nanatili sa akin at ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito sapagkat pupunta na ako sa Ama. In verse 13, nagpapaalam po si Jesus dito, nagpaparamdam po siya. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. John chapter 14, 13 to 14. Ang linaw. Ibibigay ng Diyos ang ating kahilingan kapag anak na po tayo ng Diyos. Hindi po kasi lahat anak ng Diyos. Yung meron lang pagtanggap at nanampalataya siya sa Panginoon. In John chapter 1 verse 12, sabi dito, ang binigyan lamang ng karapatan na maging anak ng Diyos ay yung sumampalataya sa bugtong na anak ng Diyos na si Jesus. Okay? So, purihin ang Panginoon. Ngayong gabi, salamat po sa pakikinig ng Bible study. Nawa sa iyong pakikinig, maalala natin na may Diyos na nakakaalam sa ating buhay. Kung mayroon kang hinihingi sa Diyos ngayong gabi na hindi mo masumpungan, ang challenge ko po sa iyo, isuko mo ang buhay mo sa Panginoon. At sa iyong kapapananatili sa Diyos, lagi kang nagbabasa ng kanyang salita. Hanapin ang kanyang kaluwalhatian. Hanapin ang kanyang pagiging makatwiran na Diyos. Lahat ng bagay, ibibigay sa iyo ng Panginoon. Ang gagawin mo lang, ipikit mo ang mata mo. Ako'y manalangin para sa iyo. Sumunod ka sa akin sa panalangin ngayong gabi at tanggapin mo ang pagpapala. Sige po, kung handa ka pong tanggapin ng Panginoon, ako po'y manalangin. Panginoong Hesus, ako'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking kasalanan. Tinatanggap kita bilang Panginoon at Diyos ng aking buhay.
pumasok ka sa aking puso. Pumasok ka sa aking isipan. Ikaw na po ang aking Panginoon at isulat niyo po ang aking pangalan sa libro ng buhay sa langit. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Ako po lang po manalangin. Panginoon, salamat po sa taong ito na tinanggap ang iyong salita at pinapasok ka sa kanilang mga puso. Dalangin ko, Panginoon, sa lahat ng kanyang kahilingan sa buhay niya, patuloy mo po siyang kalingain at pagpalain. Pagbigyan mo po siya, Panginoon, sa lahat ng kanyang mga desire. Hanapin niya ang kaligayahan sa iyo at ibibigay mo rin naman ang lahat ng kanyang pangangailangan. Pagpalain mo ang taong ito, ilayo mo po siya sa anumang sakit, maging sa kanyang pamilya, sa lahat ng kanyang pangangailangan, financially, emotionally, spiritually, physically, Panginoon. Pagalingin mo ang kanyang sakit. Sa lahat ng nakikinig sa Facebook Bible Study na ito, I pray for your wisdom. I pray for your healing, Panginoon. Ngayon din po sa aming bansa, pagpalain mo ang bansang Pilipinas. Ang COVID-19 ay alis